So ito yung ating kambing na si Suprema. Pangit yung kanyang balahibo. So ngayon, kasi ito medyo mailap talaga itong kambing natin na ito. At ngayon ko lang siya nahawakan ulit. At akala ko talaga, dahil nga maganda yung build ng kanyang katawan, ay mataba siya. Pero ngayon na nahawakan ko na siya, masasabi ko na payat itong ating kambing na ito. Para natin nasabing payat, dahil unang-una, tingnan nyo. Ito yung kanyang pinaka-backbone. Ibig sabihin, ang nagpapataba lang sa kanya o nagmumukhang mataba lang sa kanya ay gawa ng kanyang balahibo. Maliit itong kanyang backbone. Itong kanyang sa may pitan. So dapat ito malapad dyan. Hindi mo siya ma-gigrip kung siya ay mataba. Pero nagigrip ko siya. Ano? Ibig sabihin payat. Pag hinawakan mo to, walang kalaman-laman, as in buto. Ito, buto. At ang isa pang indication na pangit talaga ang kambing. Ito, hindi ko lang to talaga pinapansin ng mga nakaraang linggo kasi akala ko nga mataba itong ating kambing na ito. Dahil pag titingnan natin at kung di mo siya hawakan ay mukha siyang mataba. Pero pag napansin mo, ang pangit ng kanyang balahibo, indication yun na maraming parasitiko o bulate sa loob ng katawan ng iyong alaga. Hindi tayo nagkulang sa pagbibigay ng purga dito sa ating alagang kambing na ito. Dahil regular yung pagpupurga natin dito. Pero siguro, hindi na tumatalab yung ating pampurgang binibigay sa kanya. Dahil simula't simula ng purgahin natin itong ating alagang kambing na ito, ay penbendazole lang yung ating pinupurga. Siguro kailangan natin gumamit ng ibang pampurga dahil siguro hindi kaya patayin o puksain ng penbendazole yung mga parasitiko na nasa loob ng katawan itong ating kambing na ito. So disclaimer lang po, ano? So ito based on my observation dahil sabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman tayo nagkulang sa pagbibigay ng purga dito sa ating kambing na ito. At kung titingnan natin ay yung kanyang katawan is proportion naman para sa kanyang edad. Ang problema nga lang itong kanyang balahibo. Apakapangit ang balahibo niya. Kaya ngayon ko lang napagtanto na talagang maraming bulate itong ating kambing na ito. Isa pa niyang kailangang tingnan ay yung pwede nyo i-check din kung talaga namang hindi healthy yung inyong kambing ay sa kanyang mata o dito sa ang tawag dito, talukap ng mata. Hindi ko lang mahirap lang. Yan. Sa talukap ng mata, pwede nyo makita kung kapag yan ay medyo pula-pula, yung talukap ng mata ng inyong kambing. Kapag yan ay medyo mapula-pula, ibig sabihin goods yan. Pero kung katulad nito na tawag dito, yung namumuti na, maputla, possible na inyong kambing ay marami ng parasitiko. So yung nakita ko kanina ay maputla na ang kanyang tawag dito ba, eyelid ba yun? So kung meron kayong pamatcha chart, pwede nyo siyang tingnan kasi nandun yung kulay nung eyelid o talukap para makita nyo talaga kung healthy yung inyong kambing or kung kailangan ng i-deworm. So itong kambing natin na ito, based on my experience ay kailangan talagang i-deworm at napakapangit na rin talaga nitong kanyang balahibo. Medyo mailap kasi ito kaya hindi natin nahawakan at ngayon ko na corner dito sa tabihan at nung napansin ko nga na parang hindi maayos kaya nung assess ko, nawakan ko yung kanyang katawan at napagtanto ko na parang may problema itong ating kambing na ito. So siguro kailangan ko rin mag-deworm. Baka bukas mag-deworm tayo nitong ating kambing na ito kasi ibang oras na ngayon. Medyo tanghali na rin kasi ngayon. Ano? 9, magna 9:30 na.
So magna 9:30 na, kaya bukas na lang natin i-deworm itong ating kambing na ito. So yun yung mga kailangan yung tandaan o tingnan. Unang-una, talagang indication ng pagkakaroon ng parasitiko sa ating mga kambing ay yung pangit nilang balahibo. At the same time, payat yung ating kambing. Hindi siya katulad ng ibang kambing na malaman, mabigat. Ito ay payat. Pag ginawa ka nyo talaga itong kanyang may part na to, ribs talaga, as in ribs. Kasi itong may dulo ay puro talagang hawakan mo talaga yung kanyang buto. So dapat ito ay may laman pa dito. Kung ito ay mataba, dapat yan ay malaman, may laman dyan. Pero ito as in wala, lubog. Kaya yan, yun yung indication na payat ng ating kambing. Kaya siguro kailangan din natin ng ikulong din itong ating kambing na ito, dahil kahit kasi umaga pa lang ay lumalabas sila dito sa ating kulungan na ito, dito sa kanilang goat house, dahil walang kulungan na walang pintuan itong ating pinakakulungan. Kaya anytime pwede sila dyan lumabas. Kahit alas 7 pa lang malabas sila, kumakain sila ng mga damo. So yun yung kailangan nating gawin ngayon. Kailangan natin magkulong o itali sila dito sa kulungan, o kaya naman lagyan na natin ng pintuan itong kanilang kulungan. Dahil kapag di natin ginawa yun, lalabas at lalabas lang din sila. At kapag nakalabas sila ay dun na nga sila makakain ng mga damo. Kahit maaga pa lang ay nakakain na sila ng mga damo na dapat ay hindi pa sila kumakain, dahil pwede yung pagmulan o panggalingan ng mga parasite. Kaya nagkakaroon ng bulate yung ating mga kambing. Kaya napaka-importante talaga na tamang oras tayo magpapalabas ng ating mga alaga. Dahil yung parasite ay nasa taas pa ng damo. Yung mga bulate o yung mga itlog ng bulate o ng mga parasite ay nasa taas pa ng damo. At kapag nakain nyo ng ating mga alagang kambing, ay doon na magmumula yung pagkakaroon nila ng bulate sa loob ng katawan. Kaya napaka-importante na tanghali na tayo magpalabas o tuyo na yung damo, para sa ganun ay nakababa na yung mga itlog ng mga parasitiko. Saan ba nagmumula yung mga parasite na yun? So yung mga parasite na nagmumula din sa mga pupo o sa mga dumi ng ating mga alagang kambing na nagiging itlog, kumakapit sa damo. At yun na yung pinagbumulan. At kapag nakain ng ating mga alagang kambing ay yun na, doon na magsisimula lahat. Kaya talagang kapag magpapalabas tayo ng ating mga alagang kambing sa pastulan, ay yun yung iiwasan natin na magpalabas tayo ng sobrang aga, dahil makakain nga nila yung mga itlog o yung mga parasitiko na nasa damo. Kaya dito sa ating mga boar na kambing dito sa kulungan, masabi ko na lesson lang yung pagkakaroon ng parasite ng mga kambing natin dito, dahil sila ay dahil itong mga kambing natin na ito ay naka-isolate o naka-zero grazing. Nakakulong lang sila. Kapag sapit ng alas 10 ay pinapakain lang natin sila dito sa kanilang kulungan at pinapainom. Ito, pag napainom natin sila, hindi natin sila papalabasin. As in dito lang. Tapos dito lang natin sila din bibigyan ng kumpay. May mga lagay naman sila dyan. At yun lang yung ginagawa natin dito sa ating mga alaga na ito, para masigurado natin na hindi sila makakapitan ng anumang klase ng parasitiko o mga bulate. Dahil ayaw naman natin na manghihina yung ating mga kambing, mamayat, gawa ng bulate. Dahil syempre kapag bulatiin yung ating mga alagang kambing, lahat ng nutrients na makukuha nila doon sa kanilang kinakain o sa kanilang mga binibigay nating kumpay ay walang saysay, dahil yun ay mapupunta lang lahat sa bulate na nasa loob ng kanilang katawan. Kaya napaka-importante na mag-deworm tayo sa ating mga alagang kambing, dahil kahit anong vitamins ang ibigay natin dyan sa ating mga alaga, kulang saysayan dahil bulatehin yung ating mga alaga.
Yan, so saan ay naging malinaw sa inyo itong ating topic dito sa umagang ito regarding sa pagdi-deworm o sanhi ng pagkapayat itong ating alagang kambing na ito. Kaya maraming salamat nga po pala sa patuloy niyong pagsama dito sa ating vlog. At kung nagustuhan niyo itong vlog na ito ay paki-like and share naman. Paki-subscribe na rin itong ating YouTube channel. At paki-follow na rin nga pala po ako sa aking Facebook page, Ang Hilawan Adventure, your millennial farmer. Kaya yan, this is a millennial farmer, Ang Hilawan Adventure. At hanggang sa muli, paalam.